guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Bali, dumating na nga po yung hiningi kong tulong para kay Rose. At agad naman pong tinugunan ng isang butihin po may pusong soft-hearted. So, ayan na nga po, bibilan ko po si Rose ng bigas dahil talagang kapag magkausap po kami ay pati po ako ay namumroblema at wala rin naman po akong maitulong na masyado dahil wala rin naman po akong pera. Kaya dito po sa taong ito ay humingi po ako ng tulong at agad-agad po siya ay di nagdalawang isip, talaga po agad-agad po siya nagbigay. Kaya thank you so much po kay Tita Marlene Mercedes sa napakabuti niya pong puso. At yun na nga po, sabi nga ni Rose, napapasalamat din po siya sa akin dahil lagi po daw siya yung naiisip ko. Kumbaga hindi na din po ako nag-iisip na para sa sarili ko. Buti naman po ako at nandiyan naman po si asawa ko. Siya po talaga wala po siyang malalapitan dahil patay na po ang asawa niya, mga anak niya maliliit pa. At isa pa po doon ang dahilan, hindi po siya makapagtrabaho dahil masakit po ang kanyang mga buto. May sakit po siya, hindi po biro ang kanyang sakit. Talaga pong hindi tatanggapin ng isang amo na mga ngatulungan or mangangamuhan. Si Rose, hindi po kaya. Ako po yung makakapagpatuloy dahil lagi po siyang kasama. Kaya thank you so much po, Tita Marlene Mercedes. Makakaasa po kayo na talagang yung tulong po ay talagang sa nangangailangan. Thank you po. Sana marami po kong katulad mo na may mabubuting puso at talagang deserving po na tulungan ang mabigyan. So ayan na nga po guys, bibili tayo ng konting grocery kay Rose, yung mga pangangailangan lang po niya. At bibili din po tayo ng bigas. Po tayo guys ng shampoo, yung mga gamit po nila, yung pangunahing gamit lang po. Yun nga guys, sabon, panlaba. Yung pangunahing pangangailangan lang po nila ang bibili natin. Ilang guys ang bibilin ko para siya na lang bahala din sa iba.
Ano pa pong mailangan niya. Ayan, guys, down. Patago guys ako nagbibideo at bawal po dito. Nga po guys, bibili din po ako ng bigas para kay Rose. Para na po. Ayan nga po guys, nakabili na po tayo ng bigas. Bali, mahigit na po siyang 1.6 kasama po ang grocery pinamili po natin. At syempre hindi ko po inubos dahil si Rose na po ang bahalang mag-budget. Bibigay ko po sa kanya yung buong 1.5. Bunuhan ko na po dahil kunti lang naman po dahil hindi ko po in-expect na may darating din po sa aking blessing. Thank you so much po kay Tita Fortune dahil hindi niyo po ako nakalimutan. Tita Fortune, malaking tulong po ito para sa akin. Humiling po ako para sa iba na matulungan. Hindi ko po in-expect na may balik agad po sa akin. Tita Fortune, thank you so much po dahil naalala niyo po ako, hindi niyo po ako nakakalimutan. At kay Tita Marlina, si Tita Marlina po yung hiningian ko po ng tulong para po kay Rose. So, yun po, bali, agad po siyang tumugon para kay Rose sa pangangailangan po ni Rose. Bali, bibigay ko po kay Rose yung perang natira para po pambudget niya po sa kanyang mga anak para pamasahe dahil naglalakad lang po ang kanyang anak na papuntang school. Siya na lang po yung bahala po sa natitirang pera dahil siya naman po ang mas nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan dahil isa din po ang idinadaing niya po sa akin ang pang-araw-araw po na pamasahe po ng kanyang mga anak para po sa pagpasok sa paaralan na yun nga po naglalakad na lang po para po makapagtapos nga po ng pag-aaral. Kahit naawa naman daw po siya sa kanyang mga anak, wala din naman din daw po siyang magagawa dahil sa kalagayan niya po. May sakit po siya at wala po siyang magawa. Kaya sobra-sobra po siyang nagpapasalamat po dahil na isipan ko daw pong hingi po siya ng tulong at yun naman po, di po tayo binigo ni Tita Marlina Mercedes. Agad po siyang tumugon. Kaya thank you so much po, Tita Marlina, sa inyo pong napakabuting puso sa mga nangangailangan. Sana po, bumalik po sa inyo ng liglig, siksik at umaapaw po. Sigad na po ang bahalang bumalik po sa inyo ng lahat ng mga kabutihan nyo po sa ibang tao po. Tita Marlina. So ayan po, i-deliver ko na po ito kay Rose ng door to door po sa kanya. Hindi na po ako nakapag-video ng pagbili po ng bigas dahil ang hirap po. Nakamotor lang po kasi ako. Ang hirap pong mag-video para sa ganitong ganitong klaseng So ayan na nga po, mahirap pong mag-video kapag mag-isa ka lang. Kaya hahatid ko na po ito kay Rose. Hello guys! Andito po pala sila Rose sa bahay. Bali, sana hahatid ko na sa kanila yung binili kong kaso nandito pala. Ito yung daladala ko at yung bigas na nasa labas. Yun. Okay, nandito po pala sila Rose, ang magnanay nandito po sa bahay. Bali Rose, dala ko na itong paano na itong bigas? Ay, papako ako na lang kay Russell sa aga. Oh, Rose, ito yung natira sa pinamili kong bigas saka yung grocery. Kunti. Salamat at naisipan mong magtira ng pera kasi namumroblema din ako sa pang-araw-araw, lalo bukas malapit na naman ang Lunes. Isang linggo na naman problema ako ng pang-araw-araw ng 4 kong estudyanteng anak. Salamat at naisipan mong tirhan ako ng pang-budget ng mga anak ko. Titipidin ko na ito. Ay, alam ko man yung mo. Alam ko man ang sitwasyon mo na kailangan mo nga ng pera. Kaya sabi ko, bahala ka na kung anong aanuin mo dyan. Basta si bigas, akong
kalahating sako. Pwede na yan may pambili-biling tuyo para pamasahe. Kaya salamat po, Tita Marlina, sa tulong na binigay mo. Nagpapasalamat po ako unang-una sa Diyos at dininig po ng Diyos ang panalangin ko. Nai-stress na din po akong sobra at isang beses lang naman po sa isang semana na papaplantsa si attorney. Pasalamat nga at po ako at nandyan si Mabel. Siya po ang laging sumbungan ko, siya po ang laging nahihiningan ko ng sama ng loob, problema. Salamat po at laging nakaalalay naman sa akin kahit po sa pang-ulam-ulam. Lagi po akong naisipan ni Mabel. Kaya maraming salamat po, Tita Marlina, dito sa tulong pong pinaabot nyo sa akin. At sa isang sabi lang po ni Mabel ay nagtugon po kayo agad. Di siya nagdalawang isip. Answer prayer po kayo sa mga panalangin ko. At ako naman po ay ginagawa ko naman po ang lahat ng paraan para po maiano ang mga anak ko. Kaya lang po, limitado lang po ang kakayahan kasi po may nararamdaman din po ako. Nagang kimpaw-kimpaw po ako ang paglakad, nananarakit po ang mga nagmamaraga po ang mga joints ko. At simula po nung namatay yung asawa ko, para po akong naputulan ng kamay at paa. Kasi po, siya lang po ang talagang nagpo-provide sa amin. Yung anak ko naman pong panganay, lang naman po siya. Hindi din naman po regular ang trabaho ng anak kong panganay. Kulang din. Contractual din lang po. Pag naka-6 na buwan, tapos na naman po. Ma-apply na naman siyang panibago. Pero gayon pa man po, nagpapasalamat po ako at kahit papano po, malaking tulong po yung anak kong panganay sa akin, sa mga kapatid niya, sa pamumuhay po namin. Yung mga anak ko nga po, yung 4 kong anak, lalo yung 2 kong high school, nalakad na lang po pag pauwi dito. At wala man na po nga habuling oras sa eskwelahan. Pag umaga po at alas 5 po ang alis nila, nasakay po sila. Pero po pag pauwi na dito ng tanghali, nalakad na lang po sila. Para lang po maka-survive po yung kung magkano po ang kinikita ko. At maraming salamat din po at hindi ako pinapabayaan ng Diyos. Thankful po ako na nandyan si Mabel na lagi pong nakaalalay sa akin. Kahit po sa pagtatrabaho kay attorney, pag pinapalinis po ako, hindi ko po kayang abutin ang mga nasa ilalim. Siya po ang pinapaano ko. Siya po ang pinapaano ko sa mga hindi ko kayang gawin. Siya po ang pinapagawa ko. Kasi guys, lagi pong masakit po ang mga tuhod niya, yung mga ganyan niya, hindi niya yan itik ko. Ayan po, tingnan mo, magaang ano niya. Yan tuhod niya po, masasakit po yan. Yung paa niya, siya din. Kaya pag naglakad po yan, pipilay-pilay po. Pag nag-upo po yan, hirap po siyang tumayo. Ang tuhod ko. Ganyan po siya. Kaya kung mamamasukan naman po siya, hindi din po matagal at lalo pong masakit ang kanyang mga buto. Kaya di na po niya alam kung ano na po ang gagawin niya dahil nagpa-check up man po siya, nagparainom po siya ng gamot kasi hindi po talaga nawawala. Kaya yan. Ano masasabi mo? Ito po yung pangatlong anak ni Rose na nag-aaral po. Masipag man po yan magparalakad. Yan, nanibago po siya nang mawala po yung papa nila. Nagtatricycle po ang papa nila, pinsan po ng asawa ko. Papa ni Trixie. Ano masasabi mo, Shinan? Kay Tita Marlina.
Maraming salamat. Ano pa? Tita Marilia, maraming salamat po sa binigay niyong tulong kay Mama. Malaking tulong na din po sa amin ito ng aming magkakapatid. Gusto ko man po makapagtapos ng pag-aaral. Sabi lang po ni Mama ay di niya po kayang ipagpaaral po kami. Sana po may may pagpaaral po sa amin. Sa aming magkakapatid. Nung nawala po si Papa, Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Para po akong naanuhan po ng kasi po, naawa din po ako sa mga anak ko. Kasi po, dinadanas nila yung paghihirap na hindi naman dapat nila madanasan. Yun pong dapat po relax ang isip nila. Hindi sila makapag-relax. Lalo po pag nai-stress ko at nagagalit sa kanila. Hindi naman po at pipigilan na kasi namumroblema din po ako. Mabuti nga po at naiilabas ko po ang nararamdaman ko at kay Mabel. Kasi po kung hindi ko po may ilabas itong nararamdaman kong kalungkutan tapos po yung stress na nararamdaman ko sa buhay namin na pinagdadaanan ng mga anak ko, hindi ko po alam kung saan ako pupulutin. Kaya salamat po kay Tita Marlina at isang sabi lang po ni Mabel, nakadating po agad yung tulong mo sa amin. Salamat po. So, ayan po guys. Napaiyak din po ako sa kanila dahil alam ko po yung pinagdadaanan po nila. Tingnan nyo po siya yung napaiyak po siya dahil nang mabanggit niya si Papa niya kasi po nung nabubuhay pa po ang kanilang padre de pamilya, yun po talaga ang lahat na nag-aano sa kanila kahit naghihirap. Ngayon po, talagang grabe po yung pinagdadaanan nila. Kasi si mama niya, si Rose, talagang ganyan lang po ang katawan niya. Nagganyan po ang katawan niya dahil sa mga ininom niyang gamot sa sakit niya. Pero, may sakit po talaga yan. Yung, alam niyo po, yung lahat ng buong katawan ninyo ay yung buto, masakit. Yun po yung kanyang nararamdaman. Kaya nga po, kapag ako po ay nakikita nyo po, hindi na po ako nagpupunta sa Gabon dahil ako man din po kahit naghihirap, nagsa-sideline po ako. Ngayon po, isinasama ko po siya sa sideline ko kahit pinakiusap ko na lang nga po dun sa pinapasukan ko na isasama ko dahil para lang nga makatulong, kinuwento ko yung kalagayan niya. Yun naman po, naawa naman po. Kaya kahit sabi ko, yung parting may hirap na gawain, ako na yung magawa. Kumbaga, para lang po, makaano po sila, yung makaantos po sa buhay na syempre, yung lagi po kami magkausap ni Rose, yun yung lagi niya sa aking hinihinaing na ganun nga, nang mawala yung asawa po niya. Di na po niya alam ang gagawin niya. Time na nagsabi po siya sa akin na gusto na po niyang magpakamatay, sabi ko, wag mong isipin na magpakamatay dahil may mga anak ka pa na kailangan ka. Yun po yung sabi ko. Yun na nga po, yung panganay naman po niya, nakaedad nga ni Latrixie, nagpapasok-pasok naman po kaso hindi po sapat. Dahil magkano lang naman po ang niya, may kaltas pa, yung sweldo.
As yun nga po, marami po silang bayarin. Kumbaga yun pong mga mga dapat nilang sila yung gawa ng paraan, katulad po ng pagpasok po sa paaralan, yun na lang po, namamasahe po, tapos pag mauwi, lakad na lang po sila kahit malayo po. Malayo po dito ang school nila, pero wala po silang magawa, magtiis, para lang po makapagpasok sa pag-aaral. As yun na nga po, kapag wala po silang sabi siya wala ng bigas, kahit hirap din po ako. Pag may po ako, binibigyan ko din, ulam, mga ganyan. Kaya, kung sino man po yung may mga mabuting kalooban, baka po pwedeng ma-sharean po natin si Rose kahit papaano, dahil talaga pong ako na po yung nagsasabi na kailangan po talaga nila ng tulong. Ako man po, hindi man po ako maka-consistent na tulong dahil talagang hirap din naman po ako sa buhay. Kumbaga, kung ano lang po yung makaya ko, yun po yung kaya kong ibigay. Kaya nga, nagpapasalamat po ako kay Tita Marlina dahil isang sabi ko lang po sa kanya, isiningit ko nga lang po. Yun po, agad-agad po siyang tumugon. Hindi po siya nagdalawang isip. Agad-agad sabi niya, okay, sige, isasabay ko kay Rene pagpadala. Kaya, yun nga, nagkwento ko po sa kanya, tuwang-tuwa po siya. Dahil, naisip ko daw po na, anuhan siya. Kumbaga, siya yung naisip ko. Tapos po, yun na nga. Salamat po talaga dahil salamat din po kay Tita Fortune na hindi ko po ini-expect na yun nga po, may binigay din po siya sa akin na blessing. Hindi niya po ako nakakalimutan. Tita Fortune, thank you so much po. Sana po kayong dalawa ni Tita Marlina, Tita Fortune ay pagpalain, wahala na po ang Diyos na magbalik po sa kabutihan po ninyo. Dahil ang mga katulad nyo po ay talagang kumbaga bukal po sa puso ang pagtulong. Hindi ng kapalit, walang hinihinging kapalit ang pagtulong. Kaya sobrang salamat po dahil isa po kayo sa naging part ng buhay namin na sobrang malaking tulong po sa namin sa buhay na mga kapuspala din po. Kaya nga po guys, napaiyak po yung mag-ina dahil talaga pong ang dinadanas po nila ngayon ay hindi po biro. Kaya sabi ko nga, hanggat nandyan ako, yan, lagi po din ako sa kanila. Yan, kwento-kwentuhan, para malibang-libang. Tapos, kapag may sideline, yan. Kaya guys, sana pag nag-vlog din po ako, pa-support po ng sabi kung may maayos lang sana ang ko, kita ko sa YT, siguro consistent akong makakatulong sa kanila. Yun na nga po guys. Kaya salamat po kay Tita Marlene dahil agad po siyang tumugon. Dalawang anak ni Rose na maliit Anong masasabi niyong dalawa? Ha? Yan po yung dalawa pong makulit na anak. Anong masasabi ninyong dalawa? Ika, anong masasabi mo at wala na si papa mo? Ha? Ano? Ito po ang bunso ni Rose. Ay, ika, ano masabi mo?
ano, mga pula. Maraming salamat po Tita Marilina sa pagtulong niyo po kay Mama dahil po malaking tulong po to sa amin lalo na po na nawala po yung papa po namin dahil po sa pagkawala niya po is nahirapan po lalo yung pamilya namin dahil po yung buhay pa po yung papa po namin. Lubog na po kami sa utang at yung nawala naman po siya at lalo pong may sakit po yung mama po namin which is hindi na po niya kayang makapagtrabaho pero po kinakaya niya po para sa amin dahil po may maliit pa po kami kapatid at lalo po maraming salamat po dun sa binigay niyo po dahil po is kakatulong po sa amin lalo na po is naglalakad lang po ako papuntang school po yun lang po maraming salamat. Ayan nga guys, maraming salamat po sa inyo. Sana po panuorin niyo po ang aking vlog sa pamilya po ni Rose. Thank you so much po ulit Tita Marlina sa tulong niyo pong ibinigay po para sa kanila. Pagpalain po kayo ng pong may kapal at sana po Diyos na po ang bahala magbalik po sa lahat ng kabutihan niyo po. Hindi lang po sa amin, lalo na din po sa mga iba po niya pong natutulungan. Kaya thank you so much po. God bless po.